Ang mga apostol po ay regalo ng Diyos. Magandang regalo. Kaya nga ang church dapat magpasalamat sa Diyos dahil niregaluhan siya ng isang apostol at tatanggapin niya lang yung regalo. At ang sino mang tumanggap sa regalo ng Diyos, sa mga apostol, nag-welcome sa kanya, i-welcome si Jesus at i-welcome ang Ama na nagsugo kay Jesus. Matthew 10:40 to 41 to 42. At ang sino mang tumanggap sa isang apostol na regalo ng Diyos sa church, ay pagpapalain ng Diyos. And I have seen that. Kahit saan po tayo pumunta sa iba't ibang fellowship, pag tayo po ay naisugo ng Diyos, and they welcome us as a gift from God, God bless them so much. Fourth, He is called to bring the church unto perfection in maturity. Colossians 1:28, we proclaim Christ, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. Ang apostol ay tinawag upang dali ng church sa perfection at maturidad. Hindi titigil ang apostol sa pagtuturo ng perfection ng pamumuhay kagaya ni Kristo hanggang ang church ay hindi nakakarating sa kalagayan na yun. The more na ang church ay wala sa ganyang kalagayan at lumilihis ng landas, the more ang isang apostol ay lalong magtuturo ng perfection at saka maturity. At walang oposisyon, obstacle, barrier ang may kakayang siya ipigilin. Yung turo niya ay hindi pwedeng baguhin. Titigil lang siya, pero ang church ay naging kagaya na ng Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians 39, we are glad whenever we are weak, but you are strong, and our prayer is for your perfection. Pati po yung panalangin ng isang apostol ay nakasentro sa perfection ng church. Dito, nag-groaning ang isang apostol, dito nag-weeping night and day, dito nananaghoy sa adhikaing ito. The church must be like Jesus. Ito yung malaki niyang passion, burden. Yung kanyang buong katauhan ay sumisigaw. Nananalangin sa Diyos na makita ang church ay maging gagaya ng Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians 13:11, aim for perfection. Ang challenge niya sa church is to be like the Lord. Gawin ninyong goal sa buhay ang pamumuhay kagaya ng Panginoon. Specific po yung turo. Hindi niya nililihis yung kanyang panawagan, yung kanyang appeal. Ito ay nakasentro sa pamumuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. At walang tigil niyang ini-encourage ang church na anuman ang kalagayan niya, anuman ang sitwasyon niya, ay lakaran niya ito, ipamuhay niya. Fifth, he teaches and encourages the church to be like Jesus. He teaches and encourages the church to be like Jesus. 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Matthew 5:48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Jesus said that. Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Sa ibang translation, to the image of His Son. To be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. 1 Peter 2:21, to this you were called, because Christ suffered for you, and this is the reason, leaving you an example that you should follow in His steps. 1 John 2:6, whoever claims to be in Christ must live like Christ. Colossians 1:28, we proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. Verse 29, up to this end I labor. So dito po nagle-labor ang isang apostol araw at gabi sa perfection ng church. Pinag-usapan po natin yung luhang
lumalabas sa mata ng isang apostol, nahirap pong bilangin. Lagi niya po itong inaalala at iniisip. Ito po umiikot lahat ng ginagawa niya. Lahat ng turo niya, biyahe niya, pangangaral niya sa TV, sa radio, discipleship, sharing, pagtuturo siya man po'y Friday, Monday, araw ng linggo, conference, oras ng himala. Hindi pwedeng mawala ang appeal na maging kagaya ng Lord ang lahat. 6, He strengthens the church. Acts 15:41, He went through Syria and Cilicia, strengthening the church. Ang apostol, kahit siya po ay na-persecute, siya po ay tinanggihan. Marami pong naglay laban sa kanya, nagpabricate ng mga salitang walang katotohanan. Ay hindi mo siya matitinag, ang kanyang mithiin ay patatagin ng church. At kung saan meron pong lying, kung saan meron pong rebellion, kung saan meron pong rejection ng truth, kung saan meron pong mga ahas at alakdan na gustong silain ng mga tupa o kawan ng Diyos, ando doon ang isang apostol. Kung saan may panghihina, ando doon po siya. Sila po'y kanyang papalakasin. Ang isang apostol ay instrumento ng Diyos para i-encourage ang church, lalo na sa panahon ng suffering at saka persecution. Acts 16:40, after Paul and Silas came out of the prison, they went to Lydia's house where they met with the brothers and encouraged them, then they left. Yung iba po, paglabas po ng gulungan, iba po yung pinupuntahan, pero yung apostol, paglabas ng gulungan, tuloy-tuloy po sa mga kapatiran, at ang layunin sila po'y palakasin. Nagtali, sila ngayon nangangailangan ng comfort dahil sila yung nakulong eh. Sila yung na-persecute, sila yung na-demanda na walang katotohanan, sila yung naakusahan, sila yung na-betray. Ganyan sila pa po yung nagko-comfort. Sila pa po yung nag-i-encourage. Acts 14:21-22. Alala niyo po si Paul. Siya po'y galing ng Lystra, na kung saan yung lumpo po for 14 years sa ilumakad. At pagkatapos siya po'y tumuloy po ng Derbe. At marami pong na-win sa Derbe. Pero hindi po siya nagtagal doon. Ginawa niya po'y bumalik uli ng Lystra. At ang nakakatawa po rito sa Lystra, ay doon po siya binabato. Doon po siya iniwang mistulang patay. Doon po siya pinilibutan ng mga alagad upang yung mga bato nakikitin ng buhay ni Pablo ay huwag lang tumama sa katawan niya kasi marami na eh. At si Pablo po ay lupasay sa kalsada. Tadtad po yung katawan ng tama ng mga bato. Pero hinil po siya ng Lord. At ang katulong ng malaking pagkukover ng mga alagad upang yung buhay niya po ay may spare. At dito po siya bumalik sa lugar na siya po ay muntik lang mamatay. At ang dahilan para pagtibay ng iglesia. Yan po ang apostol. Baliwala ang buhay niya. Hindi mahalaga. Maraming panahon, ang buhay ng isang apostol ay nangangalib sa barko, sa bagyo, crash ng eroplano sa kalawakan, kawalan ng preno ng sasakyan sa kalsada. Nabingit ang buhay sa mga bulaang mananampalataya, sa mga hireling, sa mga unbeliever. Ilang ulit natutukan ng baril na demanda ng walang katotohanan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, tuloy yung pagpapalakas niya sa church. Sa gitna ng mga threat sa buhay niya galing sa iba't ibang sektor, rejection ng mga ayaw ng truth, tuloy ang pagpapalakas niya sa church. May mahalaga sa kanya kung maraming tao o konti ang tao. Tuloy ang pagpapalakas niya sa church. Hindi mahalaga kung siya ay nasa kulungan o nasa labas ng kulungan. Tuloy ang pagpapalakas niya sa church. Hindi mahalaga kung papalakpakan siya ng lahat o babatuhin siya ng lahat. Tuloy ang pagpapalakas niya sa church. 7, He brings the church to the perfect will of God. Ituturo ng isang apostol ng napakalinaw kung anong perfect will ng Diyos sa church. Hindi niya bibigyan ng church ng isang pananaw na mag-iisip siya kung ano yung will ng Diyos. Ipaliliwanag niya yan. Isa kaya sa ibibigay niya yung salitang, o pag nasubok yung pag-ibig mo sa Lord, sa tatay mo, nanay mo, boyfriend mo, girlfriend mo, kaibigang kapatid, o sino pang mahal mo sa buhay at nagmamahal sa iyo, choose Jesus. Choose the will of the Father. Hindi siya magbibigay rito ng isang bagay na unclear.
Direct to the point. This is the will of God. Lakaran mo siya. Tayuan mo siya, panindigan mo siya. Colossians 1:9-11, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you, at ito po ang reason, and asking God to fill you with the knowledge of His will, through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience and joyfully. Colossians 1:9-11. Specific po ang apostol sa will ng Diyos. Tuturuan niya ang lahat na umalis sa worldliness, sa compromise, sa unbelief, sa doubt, sa sexual immorality, sa financial dishonesty, sa rebellion, sa fear of men. I-specify niya ng malinaw ang will ng Diyos sa buhay niya.